Good one. Oh, be an overcomer, overcoming financial difficulties. No? So, basahin natin yung ating verses sa Bible. Sabay-sabay natin basahin Philippians chapter 4, 11 to 13. I am not saying because I feel neglected, for I have learned to be satisfied with what I have. I know what is in need and what is more than enough. I have learned this secret so that anywhere and every time I am content whenever I'm full or hungry, whenever I have too much or too little. I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Praise the Lord. So yung topic na ito ay sabi ko nga many times we don't see the material and money matters are good enough to speak about the words of God, even the doctrines, the lesson behind financial issues. Pero sabi ko nga rin, si Jesus Christ, pag tinignan mo, basahin niyo yung maraming komentary, sabi nga nung Jesus had spoken in money matters or material blessing more than any other main thoughts like prayer and even lessons about God. So, bakit siya mahalaga? Kasi sa totoo lang, yung tao dahil sa pangangailangan niya dito sa lupa, laging ang thinking ng tao about material things, which is common to us. Kahit nga itong verse na to yung Philippians 4:13, laging ginagamit yan sa kanilang pansariling kakayanan na the Lord is my strength. I can do all things through Christ. Di ba? Laging ganyan ang pagbanggit sa verse na to. Pero ang totoo, pag tinignan niyo yung context, is it about our abilities and power to be strengthened? To do something else? No. Ano yung Philippians 4:13? Ano ibig sabihin niya? Pag binasa mo yung context, ginawa ko lang yung from verse 11, ang sabi ni Paul, I have learned to be satisfied with what I have. Diba? Ano ang ibig sabihin niya? It's about material things. About money and financial that he has. Sabi niya verse 12, I know what is to be in need and what is to have more than enough. Alam ko kung kailan ako kulang at alam ko rin kung kailan ako sagana. Diba? Sabi niya. So he's talking about material. He's talking about finances. Diba? Sabi niya dito, I have learned this secret so that anywhere, at any time, I am content, whether I am full or hungry, whether I have too much or too little. So in short, yung sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 4, for us to learn how to accept whatever God put us with regards to material and financial issues in our lives. Diba? Kaya sabi nga kahit anong kalagayan ni Paul, kay nagkukulang siya, kay sagana siya, kay konti ang hawak niya, kay marami ang hawak niya, ano sabi niya? I can do all things through Christ who strengthens me. So it's about your self-contentment. Diba? So how do you enjoy life with God? Diba? Sabay-sabay natin basahin ito, yung introduction natin. The Bible teaches that managing finances wisely involves avoiding debt, working diligently, and being generous rather than hoarding wealth. It warns against loving money as though it's temporary does not satisfy. Three more important points to consider as Christians. We need to seek God's wisdom in managing finances. We should avoid debt issues and work diligently, trusting God
So yung lesson na ito ay napakahalaga dahil sa totoo lang, maraming Christian, they may be very active in the church, they have very good communion with God, but financially bankrupt. At nasisira ang testimony nila. Marami akong leader, even pastors, na pag tinignan mo ay they are in good condition, but financially broken. Kaya hindi sila magalaw. Hindi nila magawa ang dapat nilang gawin. At hindi sila magandang testimony. Kaya dinala ko doon sa overcoming kasi gusto ko yung lesson na to, pumasok siya sa church-wide membership. Pangalawang dahilan, we should avoid debt issues and work diligently. Pag hindi alam ng ating mga kapatiran na pumapasok siya sa issue ng finances, na hindi niya kayang harapin ito, masisira ang testimony niya. At walang magtuturo sa kanya dahil nahihiya siya, dahil Christian siya. Kaya yung lesson na to ay para sa lahat. Huwag natin isipin yung lesson na ito ay hindi para sa kanya, marami akong pera ngayon. No? You never say. Diba? You never know. Diba? Kaya dapat matutunan natin to dahil kailangan natin to. Amen? Dahil kailangan natin to. Diba? Sabi nga nun, kung mayaman ka ngayon, we should be generous with our finances rather than hoarding wealth, using money for good and God's glory. Ito yung lesson ng Bible. Hindi masama maging mayaman. At hindi galit ang Diyos na ikaw ay yumaman. No. Diba? Gusto nga ng Diyos yun eh, diba? Ngayon, icebreaker natin. Whether Christians or not, give some reasons why many people suffer financial difficulties. Sige, magbigay tayo ng dahilan. Pwedeng Christian, pwedeng hindi. Pero bakit? Maraming broke. Maraming dumadanas ng financial difficulties. Be honest. Huwag po kayong, Sister John. Mismanagement ng pera. Ano ba? Lack of financial education. Lack of financial education. Yan. Sister Lenny. Ito ang outline ko eh. Spending beyond our means. Ayan. Spending beyond our means. Spending beyond the means. Accountant nga talaga, no? Debit credit. Ano ba? Ano ba yung dahilan? Materialism. Spirit of materialism. Meron pa ba? Yeah. So, kasi maganda to kasi para makita natin yung issue natin pag-uusapan. Diba? Ha? One day millionaire. Okay. So, number one point natin, overcoming financial difficulties. Number one point, always plan for the needs before spending. Yan. Una-una, lahat tayo mag-agree na mag-i-spend lang tayo kapag kailangan. Nag-agree ba tayo lahat? Amen! Ulitin ko mag-i-spend ba tayo kapag need talaga? Amen! Dapat mag-agree tayo doon. Kasi pag nagturo kayo dito sa Bible study, dapat yung base natin, naniniwala tayo na talagang dapat mag-spend ka sa need. Number one yun. Kaya nakalagay dyan, always plan for the needs before spending. However, mga kapatid, kahit na alam mong need, pinaplano mo pa rin. Pinaplano mo pa rin. Sabi ni Philippians 4:11, I am not saying this because I feel neglected, or I have learned, tama I have learned to be satisfied with what I have. Anong ibig sabihin ni Paul? May kailangan siya. May kailangan siya. Nakita niya, what I have, ito yung nahawa ko.
may kailangan ka, ito yung hawak mo, ano yung dapat mong matutunan. Yan ang sinasabi niya. Oh. Dapat masatisfy lang kung ano yung hawak mo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang gumastos ng higit sa hawak mo. Di ba? Ayan yung hawak mo eh, what I have. So, huwag kang gagastos ng higit sa hawak mo. Di ba? Sabi ni Paul. Di ba? Pakibasa nga ito, Proverbs 21:5 at saka Proverbs 21, Sister nakalimut tayo. Yan. Proverbs 21:5 tsaka Proverbs 21:17. Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. 17. And then verse 17, whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will never be rich. Yan, pag love daw natin yung pleasure, will become poor. Pero pag gastos ka lang ng gastos dahil gusto mo pleasure, hindi talaga need, lampas sa hawak mo, ay magiging poor ka. Di ba, sabi ka naman. Pero pag nagpaplano ka sa verse 5, yun ang diligent. Kailangan yun. Kailangan ng plano. Di ba? Kaya, let A and B, sabi ganon. Paano tayo magpaplano? Extravagant spending due. Kailangan hindi tayo mag-i-spend ng extravagant pa. No? Bakit tayo nakakapag-spend ng extravagant? Trend, unwanted expenses. Siyempre, sa mundo, may trend talaga. Yung uso sa Tagalog, may uso talaga eh. So, hindi mo siya maiwasan. So, lagi tayong tinutokso ng trend. At magiging unwanted yan. Kasi, sabi nga natin, always plan for the needs. Passion, impulsive buying. Pag may nakita ka, impulsive eh. Wow, ang ganda. Magkano to? Kaya minsan, sabi nga, pag wala akong bibili, ayoko mag-mall. Kasi, baka pag may dinaanan ako, bigla akong may bilhin. Yeah. Impulsive, yeah? Impulsive eh. Yeah? So, pag wala akong bibili, huwag ka mag-mall. Di ba? Kasi yun ang passion eh. Pagkita mo lahat ng passion. Di ba? Pleasure, holiday debts, or outdoor movies, meals. Minsan, Pastor, masama bang mag-trip sa ibang bansa? Masama bang kumain sa labas? Masama bang manood ng sin? Of course not. Diba? Kaya balik pa rin na kay Paul. Sabi niya, learn to satisfy with what I have. Hawak mo ba yung panggastos? Pastor, uutangin ko na lang. Credit card. Sabi, with what I have. Kung ano yung hawak mo, gastusin mo, may kakayanan kang gumastos. Pero pag hindi mo hawak, mangungutang ka. Diba? Mangungutang ka. So, diba? Mangungutang tayo. Pag nangutang na tayo, pumunta tayo sa B. Tignan nyo to ha, totoo to, realidad to. Pag, halimbawa, nadala tayo niya ng A, dahil sabi mo, ngayon uso naman ang credit card eh. Pwede namang 12 months, pwedeng 3 months, pwedeng 6 months. No interest! Dahil gano'n. Only processing fee, 3%, 5%. Di ba? Punta tayo sa B. Ano mangyayari sa B? Sabi nga, living on means of credit cards with delayed monthly dues. Ang mangyayari, pag hindi ka ready, madidelay ka. Pag sinabi kong delay, ganito yan eh, mga kapatid, ang credit card, let's say 5%, magkano na, hindi ko na alam eh. Magkano percent ngayon sa credit card? 3.75. Let's say 3% na lang. Ang 3%, mag-a-apply yan sa lahat ng outstanding na na-purchase mo. Pag hindi mo siya binayaran ng buo, halimbawa, ang limit ng card mo, 25,000. Gumamit ka ng 5,000 itong last statement.
5,000 ginamit mo ha. So may pwede ka pang gamitin 20,000, di ba? Pagdating ng bayaran mo, pag junior katapusan, minimum ka lang. Minimum lang. Ang minimum ng 3%, sabi na 3 times 5, 1.5. Sabi natin 1.5. Nagbayad ka 1.5. Ang mangyayari ganito. Yung 3.5 na natitira, 3.65. mag-i-interest yun ng 3.5. Tama, di ba? At saka ng dadagdag ng mga purchases. Di ba? Lahat ng purchases na papasok within the statement, ikakarga nila lahat yun sa 3.5 interest. Kaya in the end, patong siya ng patong, madidelay ka ngayon sa pagbabayad. Yan yung sinasabing madidelay ka na monthly dues. Pero ganito yan, pag nabayaran mo yung 5,000 na buo, wala kang interest na babayaran. Am I correct? Di ba? Pag nabayaran mo yung 5,000 na buo na ginamit mo yung card mo, alam mo, 5,000 ang total. Binayaran mo sa katapusan yung due. 5,000, yung lahat ng na-purchase mo, wala kang interest na babayaran. Wala yun. Pwede ka pang may cash back. Pwede pa. Di ba? Pero, sabi nga, pag hindi mo nabayaran yung outstanding balance, nag-i-interest siya monthly sa lahat ng purchases. Yun yung malaki na hindi natin nakikita. Hindi sasabihin sa iyo yun, pero nag-aadyan. Paano malalaman na nagbabayad na pala ako ng finance charges? Nakalagay. Tingnan mo sa next statement mo, finance charges. Ano yun? 3.5 times yung natira sa lahat ng purchase mo, babayaran mo lahat yun. Minsan sabihin nga na, 650, 780, 1,500. Sabihin, paano ako magbabayad ako 1,500? Saan to? Finance charges. Kasi hindi mo binayaran ng buong 5,000. Di ba? So, patong ng patong yung monthly hanggang mabayaran mo ng buo yung paggamit mo ng credit card. Doon lang siya hihinto. No? Kaya, doon pumapasok yung pag hindi mo alam yung financial matter in relation to the interest charges against purchases without full payment, magsasuffer ka. Eventually, magsasuffer ka. So, okay lang, masama pag gumamit ng credit card? No. Pag gumamit ka ng credit card, okay lang, pero kailangan, mas pinakalan na, bayaran mo siya ng full monthly. Ginagamit mo lang siya for your benefit. Pag binabayaran mo siya ng full monthly, ginagamit mo siya for your benefit. Pero pag dumating ang point, hindi mo siya pinabayaran ng full, ikaw ang nagpo-full. Totoo yun. Ikaw ang nanloloko. Dahil dinadagdagan ng interest na napakalaki niya. Ganun. So, mahalaga siya. No? Share a testimony how you learn a lesson due to your bad spending habits. Sino rito yung Sister Jess na kagad, no? Dati po kasi hindi ako marunong humawak ng credit card. So, dalawa yung credit card ko kapag meron pong may mga kaibigan. Sige, harapin ko muna yung bibili ko ng ticket, bibili ko ng ganito, ganyan. Bibigay naman ako, tapos parang, sige, okay lang. Tapos nabayaran mo lang po yung limit na yun. So, to make the story short, na yung pinapagawa ng Pastor, nangyari ko yun sa akin, parang napauna ako. Pero praise God kasi, alam niyo yung nag-decision ka, tapos sabay pa, dalawang credit card ko, may loan pa ako sa bangko, times 20 ng sahod ko. Parang lahat na ginurab ko yung opportunity yung binigay sa akin noong last 10 years. Pero, salamat din po sa Panginoon kasi na-breakthrough din, pinalaya din po ako ng Panginoon, tapos yung dalawang credit card na yun, inano ka na po, kinat ko na, close ko na po. So, yun po yung pasasalamat ko din sa Panginoon kasi, alam mo yun, yung nandun yung dapat yung limitation, hindi masamang tumulong, hindi masamang bumili. Kasi nga, deserve din natin yun kasi nagtatrabaho tayo. Pero, alam niyo po yun, kailangan din natin talagang makontento kung anong meron tayo. Kasi
yung bag o kaya yung mga alahas, saglit lang yun eh. Pag nabili mo lang sa lang masaya. Pero after 1 week, hindi ka na masaya. So, yun. Parang noon na nakakako siya, pero after 1 week, hindi ka na masaya. May iba ka na naman gusto. Sino ba ang mag-gusto ng testify? Mga lesson. Ayan, Sister May, lesson na. Kasi ang mga asawa ko eh. Ayan, praise the Lord po. Siguro, yung si James kasi, bago kasi talaga kami, siya kasi talaga, siya talaga, masasabi ko walang puta. So, lagi siyang nagagalit sa akin dahil yun nga yung inaalit niya din sa akin na think before you spend. Lagi niya sinasabi sa amin, ito ba ay needs or ito ba ay wants lang talaga. So dahil hindi ako nakikinig sa kanya, ayun po, nagkaroon talaga ako ng spending habit talaga. Hanggang sa minsan may mga kailangan yung kapatid ko sa akin, mas gusto ko pala, sige, tinatago ko po yun sa kanya. Hanggang tumating na talaga ako sa point ng problema na hindi ko na kaya. So siya lang din pala ang makapag-advise din sa akin. So, all glory to God po. Alam ko po na dapat makinig din tayo sa ating mga asawa. Hindi po tayo, yun nga, yung nakaraan po na sinabi ni Sister Clavel po na hindi po tayo kalabisisyon sa ating buhay. So dapat din, bilang asawa po, tama talaga yung Bible na we need to submit sa ating mga asawa po dahil sila lalaki, even though na sasabihin na natin mas mataas yung sinasahod natin compare sa kanila, pero nakikita kasi nila, sila talaga yung mas matured mag-isip sa atin. So tayo kasi mga babae, parang wala tayong pakialam pag may gusto. Hindi po. No. Alam niyo ba, may prayer ng counseling ako sa ikakasal. Yung counseling sa bago mag-marriage. May isang nagsabi sa akin, Pastor, sasabihin ko ba na malaki ang utang ko eh? Sa magiging asawa, diba? Sabi ko, magkano ba? Laki, ganito. Sasabihin ko ba? Kasi baka hindi na niya ako makasabihin. Mahal ka ba ng magiging asawa? Sabi niya, mahal niya raw ako. Eh, kung mahal, sino ba mas mahal? Yung utang mo o yung... Sabi, pero totoo yun. Joke lang kung sinasabi ko, pero... Bago kayo mag-asawa, pati utang, sabihin niyo. At pag nag-asawa na kayo, pati utang, sabihin niyo rin. Diba? Kasi mag-asawa na kayo eh. Ba't lalo mo ba itatago? Yung mag-aasawa pa nga lang, sinasabi ko na. Sabihin mo na yan. Kasi pag hindi mo sinabi, pag kinasal na kayo, at sinabi mo, honey, kailangan 2,000 naman, tulungan mo ako magbayad. Magagalit yan. Baka hindi ka mati, no? Dahil hindi mo sinabi. Di ba? Away yun, di ba? So sabi ko, maging honest ka. Bago kayo ikasal, mahal mo, sabi mo, mahal mo ba ako? Pag sinabi, mahal kita, mahalin mo rin yung utang ko. So, you have to be honest with your spouse. Sa mga gastusin, sa mga bayaran, sa mga utang, at sa mga ipon. Hello? May mga mag-asawa, tinatago niya yung... paano yun kung bigla kang kinuha ni Lord? O, sinong kukuha ng pera mo? Wala. Ipipreach siya kagad. Wala nakakalang ng password, nakakalang ng PIN. Wala. So, sorry kayo. Kawawa yung family mo. Di ba? Kaya kailangan, i-open mo lahat. No? Sabihin mo sa lahat ng mga tinatago mo kasi lahat ng nasa iyo, sa kanya rin yan. Lahat ng sa kanya, sa iyo rin yan.
di ba? Kaya, whether utang, pwedeng ipon, pwedeng mga, any money matters, dapat you have to be honest with each other. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Point number 2. Sabi dito, make every spending a spiritual decision. Make every spending a spiritual decision. Sabi ko ni Paul, I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I have learned this secret. Magaling sabi ni Paul. Sabi niya, alam ko kung kailan ako nangangailangan at alam ko rin kung sobra na ako sa hawa ko. So in short, napakahalaga na bago ka gumastos, tinatanong mo talaga, kailangan mo ba to? Meron ka bang pambili dyan? Diba? Yun yung sinasabi ni Paul. Kasi, pag sabi ni Solomon, very honest si Solomon, diba? Sabi niya, the more money you have, the more you spend. The right up to the limits of your income. Sa Ecclesiastes chapter 5 verse 11, sabi nga nun, the more you earn, the more you spend. Kaya, lahat ng nai-increasean, tingnan mo minsan nagbibiro ako ng ganito, pero totoo to nung hindi pa siya nai-increasean ng 2,000, wala nga doon siyang nai-ipon. Minsan nga nakaipon pa siya, 200 to 300 naman. Hindi pa siya nai-increasean ng 2,000. Nung nai-increasean na ng 2,000, lalong walang nai-ipon. Bakit? Kasi tumaas ang standard niya. Hindi ng cost of living, no? Kundi tumaas ang standard niya ng living. Hindi yung cost. Tinataas niya yung standard niya. Halimbawa, paano niya tinataas? Kailangan lumipat na ako ng bahay. No, kasi medyo nasisikipan na ako dito kailangan bumili ako ng bagong TV. Gusto ko yung malaki. Diba? gusto ko kailangan yung mga damit ko bago na. Kasi yung mga dati pa yun, yung mga isuot, bago na lahat. May sale pa naman ngayon, di ba? O kaya, yung sasakyan ko, ano na to no, matatapos ko na. Pag natapos ko to, bibili ako ng bago, brand new. Di ba? Minsan, tinataas natin yung ano natin dahil sabi nito, the more money you have, the more you spend. Di ba? So, totoo yung sinasabi ni Solomon. Pero warning sa atin yan, yung sinasabi ni Solomon. Dapat yun, pag na-increasean ka ng Panginoon, nararamdaman mo siya. Na-increasean ako ng ganito. Dapat nararamdaman mo. May pinupuntahan dapat yun na kapaki-pakinabang. Di ba? Kasi na-increasean ka di ba? Basahin natin Proverbs 24:3 at saka 27:23 to 24. Nakalina na tayo. Proverbs 24:3. 24:3. His house is built and through understanding it is established. Yan, 27:23 to 24. Proverbs 27:23. You know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds, for riches do not endure forever, Ayan. and the crown is not secure for all generations. Yeah, maganda siya. Sa una-una sa Proverbs 24:3, sinasabi diyan na bago ka magtayo ng bahay, pinaplano mo. Ibig sabihin, nag-iisip ka, may budget ka ba? Di ba? Budget yun Sabi naman 27:23 to 24, your riches will not be forever. Ibig sabihin, yung nag-preach ako, diba, yung there's a time for everything. Siguro, pansinin nyo to sa buhay natin, may season na kumikita ka na maganda. May season na parang nagkukunan ka. May season na parang sagana ka. May season na parang nawawalan ka. Pansin niyo ba yun? So,
Pag-aralan niyo yung season na yan. Hindi pag nandun ka sa season ng kasaganan, lustay ka ng lustay. Paano pag dumating yung season na parang nagkukulang ka? Diba? Yun yung hindi natin naiintindihan. Pero the Bible is very clear. Meron sabi yun, under the heaven, there is a time for everything, a season, no? That is set by God, no? According to His purpose. Kaya, pag tayo ay nasa season ng maganda yung kita, magtabi tayo, di ba? Kasi season ka na kumikita ka ng maganda. Kasi pag dumating ang season na parang, ang bigat ng pera sa pagdating, di ba? May season na gano'n, di ba? Kaya, pag sa season na gano'n, dapat, kailangan habang maiksi ang kumot, matuto tayong bumaloktot, di ba? Pag nasanay ka sa season na sagana, pag ganun ka pa rin gumastos, mauubos ang ano. Sabi nga nun, your riches will not be forever. Sabi ng Bible, no? So, kailangan make every spending a spiritual decision. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Mag-pray ka. Mag-pray kayo mag-asawa. Mag-pray kayo, Lord, we pray na kung ano man need namin, i-provide mo. Bigyan mo rin kami ng guidance, bigyan mo rin ng wisdom. Kung kailangan namin bilhin yung mga ito. Kailangan, isama natin siya sa panalangin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. As Christians, how do your financial habits align with biblical principles of stewardship? Ayan. Kung tayo ay Kristiyano, ano yung napapansin mo sa financial habits mo ngayon? Naka-align ba siya sa biblical principle ng stewardship? Pag sabi ng stewardship, you are like managers na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Sino gustong mag-share o mag-comment sa kanyang financial habits? Dagadinan. As a Christian, how do your financial habits align with biblical principle of stewardship? Unang-una po pa, siyempre, tayo, lahat dapat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay pinagkatiwala lang talaga ng Panginoon. Hindi natin yung pag-ari, kaya marunong tayo dapat na pagkaloob yung dating sa Kanya na kahit yan ay salary or form of business, parang it's a basic obligation natin as Christian na ibigay yung para sa Kanya. Yan, praise the Lord. Sino pa? May gusto pa sumagot? Let's continue, ha? Point number 3. Avoid the love of money and sin of covetousness. Sabi ng 1 Timothy 6, basahin natin sabay-sabay. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people get their money, have wandered from the faith, and pierced themselves with many enemies. My brothers and sisters, sa Bible, makita niyo si Paul, he openly or vocally, sinabi niya, ano ang pinagagalingan ng lahat ng kasamaan? All evils no? Sabi niya, root of all kinds of evil. Money matters. Diba? If we love the money, it will be the root, ugat siya ng lahat ng kasamaan. Nag-aaway ng magkakapatid, nag-aaway ng mag-ama, mag-ina, nag-aaway sa loob ng pamilya, nag-aaway sa kapitbahay, nag-aaway sa trabaho, nag-aaway lahat. No? Pag nagkaroon ng isa na may pag-ibig sa pananalapi, nagkakaroon ng evil o kasamaan. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grief. Wandered from the faith kahit na Kristiyano. Diba? Kahit na Christian. Nawawala sa pananampalataya. Nawawala sa salita ng Diyos. Diba? Pag nagkaroon ng love of money, nawawala na sa church. Hello? Wandered Pag sinabing wandered, abay nakawala. Diba? Nakawala. Diba? Nagwawala, nakawala. Diba? So, yan po yung sinasabi ni Paul na napakatibay po. Avoid the love of money. Meto, avoid it. No?
We have to avoid it. May tinuro si Paul, paano natin ma-avoid yan? Overcoming financial difficulties. Verse 17 and 18. Sabi ng verse 17, we have to trust only in the living God. Church, that the rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in the uncertain riches, but in the living God. He offering to us richly all things to enjoy. Sabi niyan, hindi sinasabi niya masama na maging mayaman. Diba? Kaya lang, pag yumaman ka na, pinayaman ka na, ang sabi niya, no, they be not high-minded, nor trust in the uncertain riches. Pag pinayaman ka ng Panginoon, huwag kang magmamalaki. Huwag kang magmamataas. Huwag kang magtitiwala sa hawak mong pera. Kundi magtiwala ka sa buhay ng Diyos. Kasi sabi nga, trust not the gifts, but trust the giver of the gifts. Amen? Kaya, pag nagkaroon tayo ng love of money, minamahal natin yung regalong pananalapi. Nakalimutan natin yung nagre-regalo. Diba? Nakalimutan natin yung nagre-regalo. Kaya, napakalaga na sabi ni Paul, ang isang tanda na nagmamahal ng pananalapi, nagmamataas na siya. Nagmamalaki na siya. At kinakalimutan niya yung Diyos na nagpala sa kanya. Diba? Yun yung sinasabi niya dyan. Verse 18. Anong gagawin natin para maiwasan natin yun? Sabi ko, that they do good, they be rich in good works, ready to share, and to be generous. Ano ang banal na kalooban ng Diyos pag pinasagana ka? You have to do good. You have to do good works. You have to share. And you have to be generous. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, kaya yung totoong nakakaalam ng kalooban ng Panginoon, pag pinayaman sila, pinasagana sila, lalo silang nagiging mapagbigay. Yun ang totoo. That's what the Bible is talking about. Bakit sila nagiging mapagbigay? Kasi naintindihan nila ang Diyos lang ang nagpala at may dahilan ng Diyos ba't ka pinagpala. Hindi ito para lang sa iyo. Kasi ang mangyayari pag nagmalaki na tayo, as if we had the power on our own. That's why we own it, everything. Pero pag alam mo na you're just steward, pinagkatiwalaan ka lang. Gamitin mo ito to do good works, to share, and to be generous. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, may mayamang bang nagtatanong sa likod? Sino Ito po yun? yun. Ito po yung tanong ni Mike. Pinapasa po. Paano daw po yung yung kagaya dito sa Dubai, yung trip Dubai ba yun? Dubai Police. Trip Dubai. Ano ang loto? Lottery nga. Well, tayo, we don't gamble. Number one, we don't gamble. We don't put our money in risk or rich scam, or whether scam or not, or in lottery. Parang gano'n. Because we believe the power to get wealth and the blessing only comes from God. Amen. Diba? So, ang Bible, sa buko Proverbs or Psalm, sabi nga nun, yung kayamanan na madaling nakuha, madaling mawawala. Nasa Bible yan. Nakalimutan ko lang yung talata. Pero nakalagay yun. Yung malaki... Paano po daw yung raffle? Okay lang. Hindi, pag bumili ka ng ticket, parang loto na rin yun. Pero kung hindi ka intention na bumili dahil may binili ka ng prion na nanalo ka, praise the Lord! Binigay sa iyo yun eh. Blessing. Ayan. Tanong kasi, halimbawa, nanalo ka sa raffle out of nowhere, o nanalo ka ng 100,000. Pero hindi ano yan ha, yung katulad na sinasabi natin, bibigyan ng lottery. Tapos gusto mong i-donate sa church, gano'n, or i-tithes mo, tatanggapin ba ng church yun? Pag hindi ang pinanggalingan niya ay hindi maganda,
huwag mo tatanggapin. Kunyari, galing sa loto, galing sa ganyan, huwag mo siya tatanggapin kasi may tinatawag sa Bible, even from the Old Testament, unclean. Unclean. At may curse yun eh. Pag tinignan mo siya hindayin, ayaw mong ito, ano to eh, wala tong curse. Ito, isasama mo ba yung unclean? No. Sa akin personally, I will not. Kasi I still believe na pag sinabi ng Panginoon holy yan, holy siya. Pag sinabi ng Panginoon na unclean siya, unclean siya. Parang yun. Kasi may curse na, ano yan, na kasama, consequences. Na ayaw mong mabahira ng consequences. Parang gano'n. As Christians, share a testimony on how does the Bible teach us about contentment and trusting in God with our finances. Yan, sa atin, sino gusto mag-testify dito na yung pinag-aaralan natin ay nararanasan niya na sa sarili niya. Yung start to feeling content with what you have. At ayan, si Sister Len, tapos Sister Levy. You can trust God with your finances. Tinaas niya po yung Praise the Lord po. Ako po, parang dati, lagi akong nakukulangan sa kung ano yung meron ko. Kasi lagi ako nakatingin sa tao na lagi kong tinitingnan bakit sila may ganito, nagagawa nila yung ganito, nagagawa nila yung ganyan, nakukuha nila yung mga ganyan, ganito. Pero, praise the Lord, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, na natututunan ko po at na habang pinag-aaralan po natin yung pagiging kung paano maging content sa mga bagay na pinagkaloob sa ng Panginoon. So, naitanong ko na po yun din sa asawa ko minsan kasi sabi niya, bakit ikaw masyado kang kontento? Sabi ko, is it a bad thing or kasi sabi niya kasi ako, hindi daw po, bakit ayaw ko daw lumipat ng work, bakit ayaw ko daw maghanap ng work, bakit daw masyado daw akong kontento sa work na meron ako ngayon. Sabi ko, ang Panginoon ang naglagay sa akin sa work na to, at alam ko ang Lord ang magtatanggal sa akin. Hindi to, dahil kung ano yung mga pangangailangan natin, alam ko na yung company na to, binibless ng Lord para ibigay sa atin kung ano yung mga kailangan natin. So, yun po. Natutunan ko po maging kontento sa kung ano yung meron ako na binigay sa akin ng Panginoon. Though, minsan tinatry ko pa din po mag-apply sa iba. And kung minsan po kapag meron po ako natin na na-interview, biglang may nangyayari na nawawala ng trabaho si Brother Gerald or na napapawasan yung, kasi po may freelance po siya. Parang last year po, nag-apply ako sa isang company or meron pong in-offer sa akin yung isang company na mas mataas ng parang 2,000, 3,000 sinasahod ko ngayon. Na sabi nila, kukunin na daw po nila ako. Tapos sabi ni Brother Gerald, bakit hindi ko daw kunin yung work? Sabi ko, hindi ko nararamdaman na gusto ko ibigay sa akin ng Lord yung trabaho na to. And recently po yung company ko nagsara. And ngayong buwan na to, o parang 2 months na si Brother Gerald ay hindi maganda yung schedule niya sa trabaho. So, yung company po, kung hindi niyo po kung natatandaan niyo po na tinestify ko din yung nakaraan na binigyan ako ng increment ng mas mataas kaysa sa binigay nila sa akin nung nakaraang taon. Sabi ko, yun po yung pagkilos ng Panginoon dahil alam ko na dito niya ako itinayo. Amen. Yeah, maganda pong testimony ngayon. Si Sister Levy yan. Yan. So ako naman po is lumaki po kasi ako na kung ano po yung meron is yun po yung tinatanggap namin bilang family and talagang tight po yung pamumuhay po namin nung bata pa po ako. Kaya po parang, tas bilang panganay po is I learned to always give way para sa mga kapatid ko bago yung para sa akin. Kaya noong time na, lalo na nung nakapunta ako dito sa UAE, halos walang ipon and all kasi lahat binibigay sa family. Pero praise the Lord kasi nung nandito po ako sa UAE, marami pong nakakalam po na for 2 years po nun, yung trabaho ko pong nauna is sobrang
sobrang delayed po yung sahod, tapos umabot po sa time na 5 months na walang salary, tapos even nung umalis ako, pati gratuity ko and all, hindi po nila ibinigay. And then, yun po yung time na talagang, tapos si brother din po noon, hindi pa po kami nagkasal, pero buti po siya ng praise God isa on time po yung kanyang salary. So, kahit po na marami na po nagsasabi sa akin na umalis ka na sa trabaho mo yan, may mga nagsasabi po na may opening dito, pero yung heart ko po para bang naawa po ako dun sa amo ko na wala siyang ibang aasahan na accountant, meron siyang mga projects na bago, parang sino yung tutulong sa kanya, parang ganun po yung naisip ko nung time na yun. Pero praise God po kasi tinanggal po ako ng Lord sa company na yun, hanggang sa nag-open po ang Lord ng opportunity sa work ko po ngayon na sobrang thankful po ako kasi hindi rin po ako yung type ng empleyado na nag-aas ng increase. Hindi rin po ako Sabay ka ba? Pero yung ano po, yung pasasalamat ko po sa Lord is sobrang blessed po dahil yung company po namin is yearly po na talagang i-account po nila yung bilang ikaw ay empleyado. Kahit hindi ka humihingi, isa magbibigay po sila. Though marami po kami mga gastos si Brother Dinan at hindi lang, kahit wala po kaming anak parang ang dami po namin anak. Pero praise God po kasi alam niyo po yun, yung talagang iningatan po ako ng Lord when it comes to sa finances po namin. Alam po yun natin mo na nung time po na ikakasal po sana kami Dinan. Gusto po talaga namin ikasal sa Pilipinas. And nakapagbayad na po kami and all ng mga suppliers. Pero wala po kaming hawak na pera kasi yung pera po na naipon po namin is nagagasto namin dahil delayed po yung salary ko noon. And yun po yung pangako. Pinangako po ng amo ko po yun na ibibigay po niya. Kaya after 2 years na wala ako sa kanila, bumalik pa ako sa kanila para mag-part-time pero walang bayad. Para lang ibigay sa akin yung last payment ko pero hindi po niya binigay. Pero iningatan po kami ng Lord doon dahil hindi po kami nakauwi, nakatipid po kami dahil dito po kami kinasal ni Brother Dinan, napaka-intimate po ng wedding pero na-bless po kami ng Panginoon. And then ayun po, si Brother Dinan po, siya po talaga yung minsan sinasabihan niya ako na bumili ka naman ng ganito mo kasi mukha ka tatrabaho ka sa maayos na kumpanya kaya mag-ayos ka naman ng sarili mo. Parang siya po yung ano din po, yung blessing po ng Lord po sa akin na sometimes din, hindi mo rin dapat na yung parang i-account mo rin na ikaw bilang nagtatrabaho. Ikaw yung So siya po yung nagpupush sa akin na manamigin po ng maayos or anything. Kasi dati po talagang never po akong gumagastos for myself dahil always sa family. Yun, praise the Lord. Parapan natin ang Panginoon. Point number 4. Sabi dito, honor the God who provides and avoid curses. Basahin natin ito, Proverbs 3:9 to 10. Honor the Lord from your wealth and from the first of all you produce. So your barns will fill up plenty, and your vats will overflow with new wine. Yeah, basahin na rin natin ito, although this is always been said, no? Bring all the tithes into the storehouse, that they will meet in my house and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out such blessing and then will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so he will not destroy the fruit of your ground. Yeah, praise the Lord. Yung point number 4 natin, overcoming financial difficulties. Isinama ko to kasi in my own experience. More than siguro 1984 to 2025, 16 plus 25, 41 years of my Christian life. Hindi ko kailangan subukan ng Panginoon. Isa itong sekreto na pag ninakawa mo ang Lord, ay kapalit. Kahit sa mo siya tignan. I can share today 3 couples nang galing sa wala
katulad namin. How God bless them so much. Because they follow the Lord in this. Pag tinignan mo siya mga kapatid, sa Proverbs 3, sabi diyan, you have to honor the Lord with your service, with your good works. No? You have to honor the Lord with your wealth. Minsan ang pananaw ng iba, hindi, gagawa na lang ako ng mabuti para i-honor ko ang Lord. That's good. Pero, yung financial matter is different. Sabi nga na, you have to honor the Lord with your wealth. From your wealth. From your wealth. Kaya kahit na napakasipag mo, kahit anong ginagawa mo, kahit anong diligent mo pa, maglingkod ka, pero nagtatago ka. Nagnanakaw tayo sa Panginoon. Tumalakay, do you love God? Pag nagrarap tayo sa Panginoon, sabi niya, yung curse, yung devourer, pinagsasamantalahan yung ari-arian mo. Pero pag nagkaloob ka, di ba sabi, bring all the tithes, that there may be food in my house, try me now in this, if I will not open for you the windows of heaven, pour out for you such blessing, and there will not be room enough to receive it. Ibig sabihin, pag nagbukas ng pagpapala ang Panginoon sa iyo, sobra-sobra siya. You cannot expect ganun pala magpala ang Lord. Pero pag may karugtong yun, sabi niya, and I will rebuke the devourer for your sake, so he will not destroy the fruit of your ground. Alam niyo ba yung mga nagnanakaw sa Lord ng kanilang tithes? Hindi nila napapansin yung fruit ng gawa ng kanilang kamay kung saan napupunta. Marami silang nagagastusan. Eh hindi nila alam kung bakit. Ba't hindi sila nakakaipon? Ba't hindi nagbabago yung takbo ng buhay nila? Bakit hindi sila sumasagana? Hindi nila alam dahilan. Ito lang. Marami nagsasabi, yung tithes is from the Old Testament. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yung church natin, hindi tayo naniniwala doon. Bakit? May 2 talata akong nilagay sa New Testament na nagsasabi ng tithes. Yung una, syempre, si Jesus Christ. Basahin niyo yung Luke 11:42. Sinabi niya rin yan sa Matthew. So, pakibasa yung Luke 11:42. Kung may Tagalog, mas maganda. Para maintindihan ng may Tagalog. Luke 11:42. Meron mong may Tagalog? Ilocano. Tagalog. Yeah. Lucas 11. Kahabag-habag kayong mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerbabuena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Yeah. Napakaliwanag, di ba? Sino yung nagsasalita? Si Jesus Christ. Ano ang sinabi niya ng tamang gawin niyo ang nauna? Ano yung nauna? Pagbibigay ng tithes. May mga nagtuturo, sinasabi nila, don't give your tithes. Why? It's an Old Testament rule that was very wrong. Si Jesus Christ, nasa New Testament, ang utos niya nasa New Testament. Baka hindi nila nabasa yung Luke 11:42. Si Jesus ang nagsasalita. Tamang gawin niyo yung una, ano yung pagbibigay ng tithes. Pero huwag niyong kalimutan about pag-ibig, compassion, mercy ng God. Which is true. Pero huwag mong kalimutan yung pagbibigay ng tithes, sabi ni Jesus Christ. Pangalawa, New Testament, Hebrews 7:6-8. Pakibasa Tagalog, para malinaw tayo. Para alam niyo yung sagot niyo kapag may nagsabi sa inyo, ang church niyo nagbibigay ng tithes, hindi dapat. Old Testament lang yun. Hebrews 7, yeah, Hebrews 11. Hebrews 7. 6-8, yeah. Hindi kabilang Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham
at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi may pagkakailan ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levita na tumatanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Yan. Sa Hebrews nakasulat. Sinabi sa Hebrews, ang unang nagkaloob ng tithes sa panahon ng high priest na si Melchizedek. Sa Hebrews to, New Testament. Pag sinabi na ang tithing ay nanggaling sa Old Testament, sa law ng God, mali siya rin. Kasi si Abraham na nagbigay ng unang tithes, wala pang batas noon. Wala pang mga laws. Wala pa si Moses. So pag may nagtuturo ng ganyan, I'm sorry, pero baka hindi na naintindihan yung Bible. Yung batas na pinanggalingan ng tithes na nagturo si Moses na sinabi na ni Jacob, I will give my tithes in everything. Bigyan mo lang ako ng food, bigyan mo lang ako ng clothing, lahat ng ibibigay mo sa akin, ika-10 part, ibibigay ko sa'yo. Panahon yun ng law. Pero, itong Melchizedek na sinabi ni Hebrews, wala pang law niyan. Wala pang law. Panahon ni Abraham yan. So, pag may nagsabing yung tithes is from the Old Testament law, you are wrong. You are wrong. Hindi totoo yun. So, ang church natin, naniniwala tayo, full gospel tayo. Kaya naniniwala tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus, you have to give your tithes. Huwag niyong kalimutan yan. No? So we follow the rules. We follow the word of God. Kaya pag binigay mo yung tithes mo sa Panginoon, ano yung karapatan na kapangyarihan niya to bless you with overflowing. Ang pangako niya sa Proverbs, overflowing. Ang pangako niya sa Malakay, not room enough to receive it, overflowing also. Mag-share ako ng karanasan. Si Pastor Noli, pinamalapit sa atin. Kaklase ko yan. Mother niya, ilang kamag-anak niya, taga Marikina. Malapit sa amin. Karaniwang estudyante lang yan. Karaniwang tao katulad natin. Nung magka-graduate kami, tinapon siya ng Lord sa Bataan. Kasama siya sa nuclear power plant na nagpipild ng construction. Ako nagstay ako sa school. Nagtuturo ako dahil hindi ako pinalis eh. Diba? Tuloy ko yung story niyo. Hindi ako pinalis. Pinalis siya ng Lord. Nagpunta siya sa nuclear power plant Bataan na pinatigil yun after Marcos. Dahil natakot sila, baka maraming mamatay, sumingaw. Diba? Dinala siya ng Panginoon doon para magsimula siya sa power plant. Matuto siya sa power plant. Electrical engineer siya. Hindi siya nag-take ng board. Ako nag-take ako ng board. Mechanical ako. Tignan mo yung way ng Panginoon, ha? Si Pastor Noli, sinimulan siya para matuto siya sa power plant. Tapos, dinala siya sa Asia. Sa Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore. Nagpaikot-ikot siya dyan. Ang base niya Singapore. Hindi ko chinisisi sa inyo, pero si Pastor Roland, tignan yung buhay niya ngayon, kalagayan niya. Yung binibig na presyo na ngayon nanalo sa Abu Dhabi, sa Saudi. Yung buong power plant, binibig na presyo, $1 million. Siya yung nagbibig niya. Siya ang representative ng company ng Singapore. Paano siya tinaas ang Panginoon? Overflowing riches in glory. Karaniwang tao lang yun. Yung ninong ni Michael, ninong Rayan, ninong niya, di ba? May kapatiran kami, kaklase rin namin sa school. Mag-asawa, nasa Fairmart, Cubao. Nagtatrabaho pareho. Yung isa, babae teller, kasi accountant siya. Yung lalaki, tagalagay, promo, ano tawag doon? Stockman.
Merchandiser, very good. Merchandiser, yung asawa. Civil engineer, katulad ni Sir Noni. Bumagsak siya sa board. Christian siya. Nasa Fairmart sila. Alam mo ginawa niya? Nag-start siya ng Bible study sa Fairmart. Yun lang ang ginagawa nila. Sumusunod sila sa Panginoon. May nakilala siya doon na bumibilang siguro sa Fairmart. Sabi sa kanya, civil engineer ka ba? Gagawin kitang labor contract. Kumuha ng tao, ikaw mag-ano ng labor para sa construction. Ginanon siya. So, gano'n ginagawa niyang part-time. Hanggang sabi niya, hindi, lumabas ka na dyan. Magsarili ka. Ikaw gagawin kong labor contract. Lumabas siya sa Fairmart. Nagsarili siya. Yung taong ito, naging elder siya ng church sa Cubao. Yung katabi ng Schumer, may 7, hindi ko lang kung 4 o 5 floor yan eh. 7 story. Nakalimutan ng church. Ay, hindi. Radiant of Glory. Yun ang church na. Tabi niya, Iglesia ni Cristo. Siya yung chief elder. Kasama dyan sa nagpipreach ng pastor. Katulad ng ginagawa ko sa Kainta. Pareho kami. Sabi niya minsan, nag-share kami, Pastor, magkakawas kami, nagkikita kami. Sabi niya, alam mo, dumating ang pagkakataon na bibigay ko ng tithes, 50,000 pesos, ang bigay sa akin. Magkano 50,000? 500,000 hinigit na, di ba? Sabi niya, pero alam mo, sinubukan ako ng Panginoon yan. Wala naman akong board exam. Hindi ako pumibig pa. Binibigyan niya ako ng kontrata. Dumating sa point, 100,000 na yung binibigay kong tithes. Magkano 100,000? 1 million na ang kinikita niya. Tapos sabi niya, alam mo mga kapatid, andun kami lahat ha. Alam mo mga kapatid, minsan binilang ko, dumating ang binibilang kong tithe, binibigay kong tithe sa church namin, 1 million. Hindi siya nagsisinungaling. Dumating sa point, sabi niya, bakit ko nanakawan ang Panginoon na siya ang nagbibigay sa akin ng lanang ito? I'm not lying. Matutunaw ako dito pag naglay ako sa inyo. Sinabi niya yan, dumating sa point, 1 million ang tithes ko sa Panginoon. Hindi ko siya tinatago. Bakit? Siya yung nagbibigay ng lahat. Alam mo ngayon yung buhay niya, napakalaki na ng construction niya. Meron siyang sa Cavite, meron siyang binibenta, bumili siya ng lupain. Nagpapayo siya ng townhomes. Ilan ang condo niya. Ang buhay niya, alam na kung saan sila nakatira. Sa Santol, Santa Mesa. Karaniwan lang ang buhay niya. Ngayon, tignan mo yung buhay niya, grabe. Pag tinignan mo, sabi niya, pag pumunta daw, pupunta tayo sa bahay namin sa Quezon. Meron kaming resort, doon tayo matutulog ng ilang araw. How God has blessed them. Ang sikreto niya, lagi niya sasabihin sa'yo, huwag kayong magnanakaw sa Panginoon. Yun lang siya sabi niya. Huwag kayong magnanakaw sa Panginoon. Magbigay kayo. Testimony yan sa amin. Yung namatay na tinakbo namin last year, ganun din. Yung couple na yan, kasama ko sa elder sa church, ganun lang siya. Kasi yung mga couple na to, sabi namin, pag nag-usap kami, magbibigay tayo ng tithes. Bibigay kami mga tithes. Pag may gastusin sa church, unahan kami niya. Hindi, akin yung isang aircon. Ako bibili niyan. Ganun kami, ganun kaluwa. Alam mo ngayon, yung buhay niya, kinuha siya ng Lord, pero yung pinaranas sa kanila ng Panginoon, hindi mo maiisip. Dumating sa point na, sabi nga na, alam mo, hindi ko na malaman kung yung kailangan mo ba, yung parang halos wala nang ano sa iyo, diba? Ganun na eh. Parang ganun. Sabi nga niya, yung asawa niyang babae, sabi niya ganun, bakit kami nagkaganito? Sabi niya,
sinubo kami ng Panginoon sa pananalapi. Ilang gabi kong iniiyak, nabigyan kami ng kontrata para magsimula ang business namin. Alam mo yung nakuha niyang business? Yung asawa niya, nagtayo ng logistic. Lahat ng product ng Kia, papuntang military ng Philippines, AFP. Siya yung naglalabas sa custom. Nanalo yung company niyang tinayo. Yung company niya walang puhunan. Sabi niya, this is miracle. Kasi wala kang puhunan, pero lalabang ka ng bidding sa Korea. Pero sabi niya, Panginoon lang ang aming partner. Panginoon lang. Kaya, nung nanalo sila sa bidding, sabi niya, minsan sinishare sa akin, Mr. Bobby, alam mo yung ang commission ko dito, 0.05, parang 0.05, 0.01 no? Parang gano'n eh. Pero 0.05, 0.01, dollar yun. Eh magkano yung mga sasakyan na pinapasok sa Philippines? Sa buong AFP. May commission siya doon. Ganun siya tinaas ng Panginoon. Pag inisip mo, how these people were blessed by God. Diba? How? Only this. Amen? So, nasa sa atin yan. Yung karanasan ko sa loob ng church, sabi nga, nagsimula yung church natin, ayan sila Deacon Haji, alam nila yan eh. Sa Papay, nung lumipat kami sa Papay, mga 30 to 40, 35 people lang yan. Ang sasakyan pa rin doon, dalawa lang, di ba? Ako, yung Mercedes, at saka yung... Oo, dalawa lang may kotse. Kaya pag nagpe-pray kami, sabi namin, Lord, dagdagan mo yung mga may sasakyan doon din sa loob ng church. Alam nyo ba? Mula sa Papay, lumago kami, tapos sa Fiesta Pinoy, di ba? Nung lumipat sa Fiesta Pinoy, marami na may sasakyan. Ito, basta sumunod ka sa Lord, Panginoon na magpapahala sa iyo. Amen? Ngayon, hindi ko nabibilangin yung may sakyan kasi sobra-sobra na. Diba? Palapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, meron tayong tanong, how can we encourage others to be a faithful steward and to trust God in their finances, not only in spiritual matters? Paano natin may encourage ang iba na maging matapat na steward o tagapamahala sa kanilang mga finances? Ano sa tingin nyo? Paano natin sila may encourage? Yung testimony, katulad ko po, di ba yung dati po, ko dun sa mga loan, credit card, Tapos kung paano po ako pinalaya po ng Panginoon. Pero yung totoo po yung sinasabi niyo po yung tithes and offering. So, tumimo din po kasi sa puso namin, lagi namin pinag-usapan ni ate. Siyempre may church din po kami sa Pilipinas. So, kailangan bang hahatiin mo yung tithes and offering mo o manggagawa din po ako sa Pilipinas. Pero nag-decision po kami na kung saan po tayo kumakain, doon po tayo magka-tithes. Pero yung pinagpaalahan ng Panginoon at nakakaluwag ka na hindi na yung luho mo para sa sarili mo yung mga material na bagay na yan. Ibigay mo yung tithes mo kung saan kumakain at pagpapalain ka naman din ng Panginoon para ibigay doon sa dati mong church no? So, praise God po kasi alam niyo po yun, yung nag-umpisa, nung pinalaya ako sa mga material things na yan, nagagawa ko na yung responsibilidad ko dito sa Dubai. Nagagawa ko din yung responsibilidad ko sa Pilipinas na sinabi naman kasi sa Bible give your tithes and offerings. So, alam niyo po yun mga kapatid, huwag lang po tayo magdepende sa tithes. Magdepende rin po tayo ng offerings kasi di ba sabi nga ng Panginoon, give generously. At isa pong testimony ko po doon, alam niyo po pag may mga bagay po ako na material na gusto, halimbawa po, ito kasi sa tips. Lately lang po kasi nabigyan po kami ng pagkakataon na pagbigay po ng, syempre yung HR po namin, lokal siya. So, gusto po niya mga branded po. So, nakakatuwa lang ang Panginoon. Yung bagay na binigay mo sa Kanya, meron ka din freebies. No? Parang ganun din na binibigay. Lahat ng bagay na gusto mo, ibinibigay din sa iyo ng Panginoon na may mga freebies na hindi mo alam bakit mo nabibili yung bagay na yun na hindi
actual na presyo na yun. So, yun yung pamamaraan ng Panginoon. Kapag hindi ka na nagde-depend, you give full-heartedly, maapo ka dun sa tithes. Huwag tayong maging makulong sa tithes. Kasi may sinasabi din, alam niyo kapatid, kapag mo every Friday, sabi nga namin ni Janelle, si Janelle, huwag mong i-skip na umatin ka sa church na hindi ka nakapagbigay. Kasi napagpahala ka ng salita ng Panginoon. Hindi natin pwede sabihin, ay, nagbigay na ako ng tithes. Dapat i-desire ng puso natin na even nakapagbigay ka ng tithes, magbigay ka ng offering para sa Panginoon, para makita mo yung umaapaw na blessing ng Panginoon. Yun ang Amen. Praise the Lord. Papakan natin ang Panginoon. Sige po ako, mabilis lang. Sige, sige. Hindi po ako, nag-agree po ako doon sa HCF na yung ating pagtuturo about sa tithes and offering. Personally, sa akin. And for the sake din ng para sa lahat din. No? Kasi sabi nga ni Paz, sa HCF, we need to give our tithes and offering. Sa iba kasi, katulad nung sabi ni Paz na merong mga churches sabi na yung tithes and offering or tithes ay sa Old Testament. I believe ito po ay based doon sa New Covenant na tinatawag, no? Kasi sabi ng Lord, yung New Covenant ay nilalagay nila sa puso mo. At yung about sa tithes na sabi ni Paul, kasi si Paul, siya yung inatasan ng Diyos sa mga Gentiles, katulad natin. At si Jesus Christ, kausap niya yun, mga Jews yun, mga they are under the law na tinatawag. Yung New Covenant ay sinasabi ni Paul, God loves the cheerful giver. So ibig sabihin, because we are under the New Covenant as a Gentiles, ay hindi na tayo dapat mag-tithes. Kasi nga, base dun sa puso mo, sinulat na ng Diyos yung batas. Ikaw yung humusga kung magkano yung gusto mong ibigay. And God loves a cheerful giver. Kasi when we talk about tithes, we talk about curses. Pag hindi ka nagbigay, curse ka. Every time na hindi ka nagbibigay, curse ka. Sabi ng Bible, Jesus Christ, na-curse siya under that tree. Ibig sabihin, lahat na ng curses na hindi nagawa ng tao ay kasama niya ng pinako. So, kung kasama na ba yun sa curses na ipinako, bakit may apply pa yun sa akin kung kanyang tinubos na? Ibig sabihin ba, every time din na hindi ako magbibigay, ay yung curses mapupunta sa akin. Kailangan hindi pa ako si Jesus Christ, parang gano'n. Yun po yung aking pagkakaintindi about dun sa why they are not tithing anymore. Kundi, ano na yung cheerful giver na. It is more than the tithes. Kasi pag cheerful giver ka, you don't count kung magkano yung kaya yung ibigay. You are not limited for 10% na kasi cheerful ka eh. Ito yung gusto ko ibigay sa Panginoon. Yan yung ano ko. And hindi rin po, personally, hindi rin po maganda when we always talk about curses. Kasi we are parang pushing yung mga tao na matakot ka kasi may curses. Parang nagbibigay ka dahil sa takot, out of fear, parang dahil sa curses na baka mapunta sa'yo. Pero yung curses na yun, tinubos na ni Jesus Christ eh. So dapat sa atin, bilang isang Christian, tinuturuan kang mag-obey. Maging cheerful giver ka. Kasi not out of fear, kundi because of your love to God. Na talagang gusto mong i-honor ng Panginoon sa lahat ng mga tinatangki. Yun lang po yung aking parang pagkaunawa about doon sa why other churches they are not giving. But, katulad nga na sinasabi ni Paul, ni Pastor June, sa church na ito, ay kailangan natin magbigay ng tithes. And as a leader din, ay nagkakasapot ako doon. And we are giving our tithes. Yun po yung parang ano ko kasi parang lang sa kalahatan na maintindihan po natin why they are not or why they are telling na ito ay Old Testament and not Testament because of the New Covenant na tinatawag.
Pero, it doesn't matter mga kapatid, as long you are faithfully giving for the Lord. Yun yung pinaka-importante. Kasi, when we are not, we're just obeying God. Yun po yung hindi maganda. So, yun naman po. Sister Win. Siguro mag-add lang sila mga sinishare ni Papa. Kasi yung nasa high school pa, nasa college pa lang kami, tinuruan na kami ng Lord na magbibigay talaga. Kahit na estudyante ka pa lang, kung ano yung meron ay ibigay ko sa Panginoon yung tithe. So doon pa lang kami ng Lord. At yung sinasabi ni Papa ng mga sinasabi niya na mga testimonies na aming mga brethren, yun ay yung mga produkto na mga, kasi siya mga sa college kami, talagang inilid na siya ng Lord sa kanya yung siya ay nag-preach about sa mga tithes and offering. So, educate na niya doon pa lang sa college kami na magbigay sa Panginoon. So, kaya yung mga nakasama namin na yan, mga kamanggagawa na ngayon sa Panginoon, yung sinasabi niya na nasa construction, pastor na rin siya doon, yung sila Pastor Norlin, ay yun ay mga manggagawa na in-educate na ng Lord, ginamit din si Papa para maging isa rin sa kumbaga sa ay yung testimony nila na magbigay sa Panginoon talaga ay doon talaga tinuruan sila ng Panginoon. Tinuruan kami doon sa college pa lang na gano'n. Kaya subok na namin hanggang sa maging yung mga nalipat na kami sa ibang churches ay gano'n pa rin yung kanyang tinuturo na unahin niyo ang Panginoon, magbigay. Kaya pag sa mga churches na pinapadala kami mga outreach, ang pinapadala pag about tithes and offering ay si Papa. Kasi siya lang yung may boldness to share the tithes about tithes and offering. So, sa kanya ay siguro isang blessing na rin sa Panginoon na binigyan siya ng ganong wisdom ng Lord at saka yung heart. At yun naman ay subok na rin namin sa aming buhay dahil sabi nga ay may mga ibang pastor na kahit na dahil iniisip nila sila ay pastor, so sila ay dapat sila ay hindi na rin, may iba kasi Levite sila, hindi na sila nagtatides. Pero kami kasi, dahil kahit na naging pastor si Papa, hindi pa man, talagang no pa man, ay yung heart namin na magbigay sa Panginoon. Kasi sabi ng Lord nga, di ba? Sa Proverbs 3, honor the Lord with your wealth and with all your substance, sabi ng Lord. At saka andun yun. So kaya kahit hindi tayo, kahit pa tayo pastor, kahit basta tayo ay, ano man yung narinisip natin sa ating kamay, we have to honor the Lord. Kasi ako rin yung mentality ko rin dun sa Psalms 116, sabi ng Lord, what shall we render unto the Lord for all His benefits that He have received, diba, sa Lord? Kasi lahat ng blessings binigyan ng Lord sa atin. So ano pa ba yung hindi natin kayang ayaw ng Lord na may utang tayo sa Kanya, di ba? Kumbaga sa kung ano yung binigay mo sa Panginoon, higit pa yun ang kaya niya ibigay sa atin. Kasi ayaw nga yun na mayroong utang tayo sa Kanya. Gusto ng Lord, sabi nga, di ba, sa Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Press down, shake it together, good measure, and running over. So, siksikliglig umahapon, walang sukat kalagyan. Kaya nga yung heart namin, yung kagaya noon, kung ano yung meron kami, pinapagamit namin. Halimbawa, may sasakyan kami noon nagsisimula lang tayo dito sa church. Kahit ba Mercedes siya, pagamit mo sa Panginoon. Pero nakita mo ang blessing ng Lord, bakit pinagamit mo? Binigyan ka pa ng Lexus, binigyan ka pa ng kung ano sasakyan. Hindi natin iniisip ng mga branded car ang bibigyan ng Lord sa amin. Pero wala sa amin yun, hindi namin iniisip yun. Basta kahit ano yung aming hawakan, ipagamit mo yun sa Lord kasi ang Lord ang mag-provide at mag-multiply na. Sabi ko sa Lord, ipagamit natin yung bahay. Sabi nung nasa Tabon kami, kasi nung nakita ko, nung nandito nga, nakita ko na umuupan doon sila. Tapos sa isang room lang, puro surot pa. So sabi ko, parang ako tinag ng Lord doon. Sabi ko, Papa, ipagamit natin yung tawon, yung ating bahay. Total maluwang yung living room. So anong ginawa ng Lord? Kahit walang upa doon, sige, ipagamit natin. Wala namang, ang Lord ang
multiply ang ginawa ng Lord. Nilipat tayo niya doon sa bila kasi masikip na, di ba? So ang Panginoon, dahil masikip na ulit yung bila sa kabila, dinala ulit tayo ng Lord. Kasi yung heart natin, ulit nakagamit na sa Panginoon, ang Panginoon ang provide at ang Panginoon ang nag-multiply. So lahat, ang Panginoon, wala talaga tayong pwedeng ipagkait sa Panginoon. At kung ang ano na yung ating hinahawakan, ipinagagamit, lahat yan, Panginoon ang magpapala sa iyo. Kaya praise the Lord dahil tinuruan tayo ng Panginoon na huwag tayong maging maramot. Kung ano tayo ay dapat lagi. At yun din yung aming tinuturo sa aming mga anak. At yung mga anak ko habang nandito, ako ang kolektor nila. At sabi ko, I make sure na yung kanilang mga tithes and offering, hindi lang sila ng tithes, kundi yung offering nila ay binibigyan nila sa Lord. Si Michael lang, hindi ko lang nang monitor. Pero alam ko, nagbibigay din. Dahil alam mo, nakikita ko kung paano pinagpapala ng Lord yung mga anak ko. Kaya dahil yun nga, tinuruan kami, educate kami ng Lord at yun yung pinamana namin sa mga anak namin. So, to God be the glory dahil tayo dapat mag-example ng mga anak natin. May daragdag na ako konti. Yung sinasabi ni Deacon Alvin, pinag-aralan ko rin siya. Naniniwala ako doon 100%. Sa New Testament, under New Covenant, ginagamit siya na you have to be generous giver according to 2 Corinthians chapter 9. Na God enables you to be all sufficient to do good works. And you have to be generous, you have to be cheerful, and you can even sacrifice for it. Totoo siya. Kaya lang may point na ganito. Kung ang dating sa Christian, ang pagkakaloob ay more than the 10%, dahil generous siya, it's good for the church. Pero pag ang dating sa Christian ay para just for the sake to give something, ayun ang pagkaintindi niya sa generosity niya. Hindi siya magbibigay even 10%. Diba? So sa akin, naniniwala ako dun sa Corinthians, sa New Covenant, pero hindi ako naniniwala na yung sinasabing curse ay hindi siya mag-a-apply sa mga hindi sumusunod kay Jesus Christ. Naniniwala ako na lahat ng sinabi na si Jesus Christ ay naging curse, tubusin ang lahat ng curse ng kasalanan, doon yun sa mga sumusunod sa Kanya. Nag-a-apply siya sa mga sumusunod sa Kanya. Pero, halimbawa, bakit yung sinabi yan? Kasi Jesus Christ was manifested to fulfill the law, not to take away the law. You read it. Dumating si Jesus Christ, hindi para tanggalin ang batas, but to fulfill the law. Ano ibig sabihin nun? Hindi pwedeng sabihin ng mga ayaw sumunod na hindi na kami i-curse. Kasi yan ang dahilan si Jesus Christ na pako sa krus. Hindi siya. Ang pagdating ni Jesus Christ, ipupulfill niya yung law. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng tumanggap kay Jesus Christ, lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ, lahat ng sumusunod kay Jesus Christ, wala silang curse. Yun yung pag-iintindi ko ron. Kaya pag isang tao na hindi siya sumusunod, paano may fulfill yung ni Jesus Christ yung law sa kanya? Hindi siya sumusunod. Hindi siya sumusunod kay Jesus Christ. So it will apply to the same people who are unbelievers na they don't obey the Lord. Pero pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nananampalataya kay Jesus Christ, you are not subject by the curse. You are redeemed by the curse of the law, from the curse of the law. Sabi ng Galatians 3:13, Jesus Christ was made a curse for us. Nag-apply lang siya sa mga sumusunod kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, sabi nga nung dumating siya, para hindi tanggalin ang batas. But you read the Hebrews, para tuparin ang batas. Yun po yung pag-iintindi. Yun po, may natutunan po kasi ako sa kapatid ko.
ko, yung nasa Qatar. Minsan kasi nag-discuss talaga kami niyan about sa 10%. Sabi niya sa akin, ako ayokong mag-stick din sa 10% mo. Sabi niya gano'n sa akin. Alam ko against siya. Ang sinabi niya sa akin ganito, kung sa standard pa lamang ng Lord na 10% ay hindi mo na siya kayang ibalik sa Panginoon, paano ka pa magiging generous? Kaya sabi niya sa akin, follow the standard. Yun yung sinabi ng Panginoon na give your whole tithes. And then, be generous. Pagkabitin mo lagi, no? Kung sabihin na, cheerful naman ako, Lord, pero hindi ko kayang ibigay yung tithes ko. Sabi niya, huwag kang mag-focus sa 10% kasi maraming pangangailangan ng church at yung mga individuals. Kaya huwag mo kong discussan yung 10% mo. Yun yung sabi niya sa akin kasi parang akala ko talaga, ayaw niya magbigay ng 10%. Sabi niya, kasi kung ang Lord, marami akong pwedeng ipagpasalamat sa Lord. Ang hininga ko, ang providence ng Lord sa akin, sa ating family. Hindi tayo nagkakasakit. Nagkakasakit ba na kapag bayad tayo sa hospital bills, nako-cover siya ng insurance. May mga tumutulong na unexpected. So doon pala, more than 10% na dapat yung binibigay. So live in that standard of the Lord and then be more giver and generous giver sa Panginoon. Yun po yung explanation niya sa akin, which is I believe na tama po yun. Yan, so conclusion natin, no? Sabi dito, sabay-sabay natin basahin Luke 16:10 to 11. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you are not being trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? So, ito po ay si Jesus Christ din yung nagsasalita. Sa buhay natin, financially, ewan kung may pinanganak dito mayaman na. Pero, the point of view is, kahit na pinanganak ang mayaman, blessing pa rin ang Panginoon yan. So, in short, you can be trusted with little. Magiging tapat ka ba sa Panginoon sa maliit na sinimulan mo? Diba? Pero sabi niya, pag nagsimula kang matapat sa kukonti, pagkakatiwala ka pa niya ng mas malaki. Kaya, as we grow in the Lord, we start with the minimum. Sabihin na natin 10%, tapos nagkaroon ka ng generous spirit. You add 12%, 15%, 20%, generous ka na eh. So, we thank the Lord for these people, di ba? Nakiisip sila na, hindi na ako under the law kasi I am generous. I give more than the minimum 10%. Praise the Lord. Diba? So, it can apply to this also. Tapat ka sa kukonti, pagpapalain ka pa niya ng malaki. Diba? Kasi tapat ka sa kukonti. The value of money may go up or down. Its worth may be nothing at all when its purpose is not met. Everything may be temporary. Better use it to invest for the true riches. Yan po yung sinasabi ng Balang Sulatan. Yung pera, sa totoo lang, we don't need to trust money. We only need to trust God. Kahit sa amin sa church as a pastor, hindi ako matatakot ng isang malaking magbigay ng tithes na susuway siya. Dahil iniisip niya, malaki siya magbigay ng tithes. Kasi as I learned from the church na sinimulan ko, ang Panginoon talaga yun ang nagtatouch, nang gagamitin niya para maging daluyan ng pagpapala sa church. Kaya kahit sino sa atin, hindi pwedeng magmalaki na ako yan, pag hindi ako nagbigay, sorry na lang kayo. Maghihirap yung church niyo. Kaya niya magpayaman ng pinakakaraniwang tao. Kaya niya pagpalain ng sino mang maliit. Di ba? So, ano yan? Nasa Panginoon yan. Kaya wala tayong titignan na pananalapi o pinagagalingan ng malalaking tithes, no? Hindi tayo naniniwala doon. So, let's pray. Let's read this prayer. I pray that